ayun, pag-usapan lamang po natin ito ngayon mga sangkay kasi itong si Senator Lacson, alam nyo, itong taong to bagay po talaga maging mamuno sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi nga po, talagang magaling mag-imbestiga, magaling humanap ng mga ebidensya. At ngayon mga sangkay, anyway, dito pa pala ako sa bakasyon, kaya wala pa ako sa sarili kong studio, kaya pagpasensyahan nyo ng mga sangkay yung background natin. Hindi ito yung regular na nakikita ninyo. Kasi syempre, kahit nasa lakad tayo mga sangkay, kailangan ko pa rin gumawa ng content para ma-inform ang bawat pamilyang Pilipino tungkol po sa mga nangyayari sa ating bansa. At eto na nga po mga sangkay, ang dami pong revelasyon ngayon tungkol po dito sa flood control. Alam nyo guys, kung hindi po si Pangulong Bongbong Marcos nagsalita, walang mauungkat, Walang mauungkat na kung ano pang mga sekreto na nasa loob ng gobyerno. Grabe ang sindikato ngayon sa loob ng gobyerno. Malala po talaga. Bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto na nga po. Eto, laglagan na po ito mga sangkay. Ibinahagi ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech sa Senado ang contractor at global creek builders na nakakuha di umano ng halos 2.2 billion flood control projects sa Bulacan. Nako, ito na yun mga sangkay. Tandaan nyo po yung pangalan ang pangalan Global Creek Builders. Grabe sarap ng buhay din pala ng mga contractor Parang mag-contractor na lang din kayo tayo mga sangkay. Pero yun na nga po, nabisto po ito ni Senator Lacson at gaya ng inaasahan ko, magaling ang taong ito na investigador. Kaya dapat lang mapalitan po talaga si Marcoleta, mga sangkay, kasi mga sangkay lawyer naman talaga si Marcoleta. Pero mga sangkay, pagdating po talaga sa pagkakalap ng mga kung anumang mga impormasyon, itong si Senator Lacson ang malupit, mga sangkay. Ayon po dito, basahin natin ulit, pagmamayari umano ng Global Creek Builders ang MBB Global Properties, kung saan opisyal ang mga anak ng ilang government officials. Kabilang sina dating Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary Bunuan, Candaba Mayor Rene Maglanque, at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayan na. Nauungkat na tuloy mga sangkay. Sabi ko nga, itong si Bunuan, di ba, nagmamatigas pa nung una. Tingin ko talaga dito mga sangkay, pinag-resign po ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po ito yung tipong kusang loob na nag-resign Pinilit to. O kaya talagang inano siya na mag-resign ka na. Mukhang mayayari tayo kung hindi ka mag-resign. Ito yung kaibahan kay PBBM at kay PRRD. Si PRRD mga sangkay, nung nireveal niya yung rampant na ghost projects noong panahon na siya ang namumuno, 2020 po yun, mga sangkay. Ano yun dapat at that time, sinibak niya si Villar. Dapat may mga sinibak siyang mga matataas na opisyal ng DPWH. Pero wala mga sangkay, wala pong no investigation, wala pong mga lugar na pinuntahan si Pangulong Duterte para tingnan yung mga sinasabing ghost project. So, ang nangyari tuloy mga sangkay, hanggang ngayon, hindi ko alam anong nangyari na nagpasabog siya, pero wala po siyang ginawang aksyon. While itong si PBBM, ilang linggo lang mga sangkay.
Hindi nga po ata umabot ng 1 buwan si Bunuan matapos i-reveal sa SONA mga sangkay yung mga matitinding katiwalian na kawan sa ating pamahalaan pagdating po sa mga sinasabing flood control. And again, we are not just talking about flood control, pero ito po ay malawak mga sangkay na mga proyekto na nahawak po ng DPWH. So hindi lamang po ito hindi lamang po ito patungkol sa flood control. Dahil alam nyo, kung titingnan nyo po yung kalsada po natin sa buong bansa, sabi ko nga, kung matino ang pagpapagawaan yan, yung mga kalsada natin, espaltado po yan. Asfaltado po yan, espalto po yan, lahat ng ating halos makikita, lalong-lalo na po sa mga daraanan ng mga sasakyan. Pero dahil nga po, kinukurap pala. Kaya naman pala yung mga kalsada natin, ganun po yung itsura. Di po ba mga sangkay? Ngayon, ayon po dito, sabi daw po ni Lacson, kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bunuan, isolated cases lang daw ang nakita ni President Bongbong Marcos na ghost project sa Bulacan. Ayan po mga sangkay. Diba? Isolated pala. So ngayon, nagkabistuhan na. So hindi po pwedeng hindi po pwedeng baliwalain lamang po itong si Secretary Bunuan. Isa siya dapat sa maimbestigahan sa gagawing independent body na siyang magpapakulong sa lahat ng mga involved sa nakawan. Mga sangkay, grabe itong ginawa nila sa ating bansa. Malala po talaga, isipin nyo, ang ganda sana ng Pilipinas kung itong mga proyekto nagagawa mga sangkay talaga ng matino. At alam nyo, matagal na po itong nangyayari. At sa susunod nating vlog, pag-uusapan po natin mga sangkay, kung kailan ba talaga naganap ang official na sistema kung papaano po lumala itong sitwasyon mga sangkay at naging sindikato ito sa loob ng ating gobyerno mga sangkay. Isipin nyo, nakita nyo yung pera na kumakalat ngayon sa social media na pinakita mga sangkay ng isang dating opisyal ng DPWH, tambak na pera. Kaya akala mo mga sangkay, yung mga benta, mga sangkay na pinagbabawal na pulburon, parang ganun Kung titingnan, ganyan po kalala mga sangkay. Pera ng kaban ng bayan, pera ng Pilipinas, tax sa mga Pilipino, ipampapagawa sana ng kalsada na matino, ipapanggawa sana ng mga flood control na matino, ang ginagawa ng mga buwakang, mga saraulong, magdanakaw sa DPWH, mga opisyal ng ating gobyerno mula sa senador, congressman, papunta po sa mga contractors, pinaghahati-hatian ng mga kumag. Di po ba nakakalungkot mga sangkay? Ang bihira. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay sa nabisto ni Senator Lacson kay Bunuan? Comment down below. Alright? Huwag niyo pong ngayon na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.